Araw po sa lahat ng ating mga kapatid, panauhin, mga kaibigang dumalo dito sa ating Bible Exposition. Unang-una po ay alam naming hindi madaling mag-anyaya sa tao. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyang pugay natin ang isang kilalang personalidad sa larangan ng relihiyon at tele-evangelism sa Pilipinas. Walang iba kundi si Brother L.A. Soriano. Kilala sa kanyang matapang na paninindigan sa doktrina, ngunit hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersya. Kilalanin natin ang kanyang buhay, pananampalataya, at ang mga hamon na kanyang hinarap bilang leader ng Members Church of God International. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Eliseo Fernando Soriano, o mas kilala bilang Brother Eli, ay isinilang noong April 4, 1947 sa Pasay, Pilipinas. Lumaki siya sa bayan ng Pampanga, kung saan nahubog ang kanyang pagkatao sa isang mahigpit na environment ng pananampalataya. Bata pa lamang si Brother Eli ay taglay na niya ang matinding interes sa Biblia. Isang ugali na kalaunay magtutulak sa kanya upang tahakin ang daan ng ministeryo. Sa edad na 17, sumapi siya sa samahang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, na pinamumunuan noon ni Nicolas Perez. Sa loob ng ilang taon, itinaas siya bilang isang ministro at naging paboritong tagapagturo dahil sa husay niya sa pag-aanalisa ng banal na kasulatan. Isang mainit na pagbati sa mga bagong kasama. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang yugto sa buhay ni Brother Eli, ang paghiwalay niya sa orihinal niyang samahan at ang pagtatatag ng bagong kilusan. Noong 1977, matapos ang hindi pagkakaunawaan sa pamunuan ng kanilang dating samahan, pinili ni Brother Eli na magsarili. Itinatag niya ang Members Church of God International, MCGI, na kalaunay mas nakilala sa kanilang programang Ang Dating Daan. Dito na nagsimula ang kanyang pagbibigay ng doktrina sa radyo, telebisyon at kalaunan sa internet. Ang kanyang estilo ng pagtuturo, diretso, may pinagbabatayang talata sa Biblia at walang paligoy-ligoy, ay naging tatak ni Brother Eli. Hindi biro ang landas na tinahak ni Brother Eli. Sa kabila ng milyong tagasunod, hindi rin nawala ang matitinding kontrobersya na bumalot sa kanyang pangalan. Isa na rito ay ang patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya, kabilang ang rape at libelo, na mariin niyang itinanggi. Ayon sa kanyang kampo, ito ay bahagi umano ng black propaganda upang siraan ang kanyang reputasyon. Dahil sa mga kasong ito, napilitan siyang lumikas sa Pilipinas noong 2005 at manirahan sa ibang bansa, partikular sa Brazil, upang makaiwas sa inaakalang banta sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang nangangaral, ngunit ngayon sa mas malawak na entablado. Nakilala ang kanyang organisasyon sa iba't ibang panig ng mundo, mula Latin America hanggang Africa. Sa kabila ng mga unos at pagsubok, hindi tumigil si Brother Eli sa kanyang layunin, ang maipahayag ang salita ng Diyos. Gumamit siya ng makabagong teknolohiya para mapalawak ang abot ng kanyang mensahe. Naglunsad siya ng online broadcasts, multilingual Bible expositions at mga humanitarian missions gaya ng medical at legal services na libre para sa publiko. Marami ang humanga sa kanyang dedikasyon, ngunit marami rin ang bumatikos. Gayunpaman, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala. Noong February 11, 2021, pumanaw si Brother Eli Soriano sa edad na 73 sa Brazil. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay ikinalungkot ng kanyang mga tagasunod sa buong mundo. Ngunit higit pa sa kanyang pisikal na presensya, ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay. Ang kanyang mga aral
ay nananatiling bukas sa publiko sa pamamagitan ng digital platforms at ang kanyang samahan ay patuloy na lumalago sa pamumuno ng kanyang kahalili na si Kuya Daniel Razon. Maraming salamat sa pagsama sa ating paglalakbay sa buhay ni Brother Eli Soriano. Isang taong hindi natakot magsalita para sa kanyang pananampalataya at hindi umurong sa gitna ng matitinding pagsubok. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit sa gitna ng kontrobersya, ang isang tao ay maaaring mag-iwan ng malalim na marka sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating episode, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang makabuluhang kwento. Hanggang sa muli, paalam at pagpalain kayo. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.